Ang kaunlaran at kapayapaang iyan ay ipinaglaban natin dito sa EDSA noong February 1986. Ang kaunlaran at kapayapaang iyan din ang gusto nating ipamana sa ating mga anak, kaya't patuloy ang ating pakikipaglaban. Higit kailanman, ngayon po ay lalo tayong dapat maging masigasig sa pag-aalaga sa ating kalayaan at demokrasya dahil ang ating mga kalaban ay hindi tumitigil sa kanilang mga maiitim na balakin. Halimbawa po, ay may mga dokumentong nakuha doon sa mga nagtangkang magsagawa ng coup. Ang sabi po ng mga dokumento na kung magtatagumpay daw sila, magtatayo sila ng civilian military junta, pero sila ang pipili ng mga miyembro nito. Tatanggalin nila ang lahat ng mga opisyal na inihalal natin, kasama na ang Senado at ang Kongreso. Bubuwagin din nila ang saligang batas at papalitan nila ng sarili nilang Organic Act na sila din ang sumulat. Isasara daw nila ang lahat ng istasyon ng radyo at telebisyon at lahat din ng mga pahayagan. Magtitira lang sila ng tig-iisa nang ito ang magamit nila. Sa madaling salita, gusto nilang ibalik ang bansa sa ilalim ng isang diktadura. Hindi ko po mapapayagan na magbalik pa tayo sa sistemang iyan. Malayo na ang ating narating sa ilalim ng isang sistemang malaya at demokratiko. Kahit anong pananakot ang gawin nila, tututol pa rin tayo sa maiitim nilang balak. Alam po ninyo, may isang bagay po tayong dapat bantayan. Dito pong nakaraan na mga araw ay maraming nakapuna na mukhang may mga taong gustong baguhin ang kasaysayan ng EDSA. There are some people who want to rewrite the history of our people's struggle here at EDSA. Ang gusto po ay baguhin ito para alisin sa taong bayan ang karangalan na sila ang nagtanggol sa demokrasya at kalayaan dito. Kailangan po nating bantayan ang tangkang pagbaluktot sa kasaysayan ng ating People Power Revolution dahil ito ay ipamamana natin sa ating mga anak. Ang gusto natin ay pahalagahan nila ang kabayanihan ng mga Pilipino dito para ipagmalaki nila ang kanilang lahi. Ang ipinagtataka ko po, 4 na taon pa lamang ang nakakaraan ay nalilimutan na agad ng iba ang mga tunay na pangyayari dito. Halimbawa po, ang sabi ni Enrile, nagsisisi daw siya sa pagkakabigay sa akin ng kapangyarihan noong Pebrero 1986. Sa totoo lang po, ang natatandaan ko ay kayo ang taong bayan ang nagbigay sa akin ng kapangyarihan.
natatanda ko rin po, ang ginawa dito sa EDSA noon ay tinawag na People Power Revolution. Maski minsan po, hindi ko nadinig na tinawag yan na Enrile Power Revolution. Alam po ninyo, kakausapin ko ngayon si Enrile. Baka sakaling nanonood siya o yung mga alalay niya ay nakikinig sa atin. Ginoong Enrile, talaga bang wala ka ng hiya? Tinatanong ko lang naman po ito. Dahil, bakit mo aangkinin ang people power sa taong bayan? Alam mo, Ginoong Enrile, magpakalalaki ka. Mabuti pa siguro, magpakababae ka. Ngayon po, babalik ulit ako sa inyo. May maka-Enrile ang nagsasabi din na ang mga unang nagpunta rito at nagpunta daw sa Aguinaldo ay hindi naman taong bayan o hindi daw ang mga empleyado ng mga kumpanya niya. Ang sabi naman po sa akin ng mga naroroon, ang nakita daw nilang unang grupo na dumating doon ay ang Atom. Alam po ninyo, si Butch Aquino, ang aking bayaw, ay isa sa Atom. Naririto po ngayon si Butch. Nagtataka lang ako, ba't hindi niya sinabi sa akin na empleyado lang pala siya ni Enrile noong mga panahon na yun? Hindi ko din po maintindihan ang ibig sabihin ni Enrile kapag sinasabi niyang siya ang nagbigay ng kapangyarihan sa akin dahil natatandaan ko po, siya mismo ang umamin na ako po ang inihalal ng bayan. Noon pong nag-press conference sila ni Eddie Ramos noong February 22, 1986, hindi ba't natatandaan natin na inamin pa niya na tumulong siya kay Marcos na dayain ng bayan sa resulta ng eleksyon? Ang sabi niya, I know for a fact that there had been some anomalies committed in the last election. At idinagdag pa niya, in my own region, I know that we cheated the election to the extent of 350,000 votes. Siya nagsabi niyan. Ngayon, naririto po ang Senate President, si Senate President Salonga, at palagay ko may mga senador pang iba rito. Payagan po ninyo ako na magbigay ng unsolicited advice. Kung minsan naman po, ang mga senador, binibigyan din ako ng unsolicited advice. Kaya siguro, pwede naman ako magbigay ng unsolicited advice ngayon. Kay Senate President Salonga at ang ating mga senador, siguro po, dahil magaling kayong tumawag ng mga investigations at saka mga hearings,
in aid of legislation? Bakit po hindi nyo tawagin si Enrile para mamasabi sa inyo kung paano ginagawa ang pagdaraya? Para kung malalaman ninyo kung paano ginagawa yung pagdarayang yan, marahil makakagawa kayo ng batas upang maiwasan yung pagdarayang yan at mawala na ng tuluyan ang pagdaraya sa ating mga halalan. Yan naman ay unsolicited advice lamang. Bahala na po kayo dyan. Pero itong mga sinabing ito ni Enrile, ang sigurado kong natatandaan ninyong lahat, ito po ang sinabi niya. I am morally convinced that it was Mrs. Aquino who was elected by the Filipino people. We are committed to support her. I will support her because I believe in my heart, in my own mind, that she is the duly elected President of the Republic. If he thought in his heart at that time that I was the duly elected president, why then should he say now that my power came from him? Is it not clear that he himself acknowledged that it came from the people? Napakadali namang magbago ang puso ni Ginoong Enrile. Ang sabi nga po, mahirap kapag ang puso ay salawahan o balimbing. Kung noon ay gusto ni Enrile na maging tagapagligtas ng bayan, sana'y kumandidato siya noong snap elections ng 1986. Pero sa pagkakatanda ko, ang kalaban ko noon ay si Marcos at mayroon pa yatang dalawang ibang kandidato, si Narciso Padilla at si Pascual Racuyal. Sa pagkakaalam ng bayan, ang puso ni Enrile noon ay na kay Marcos pa. Kung tutuusin, si Enrile noon ay miron lamang sa mga nangyayari sa bansa. Kung baga, ang laban namin ni Marcos noon ay parang basketball. Ako ay captain ball ng isang team at si Marcos naman ang captain ball ng kabila. Si Ginoong Enrile naman ay nandoon lamang sa bleachers at nanonood. Nung makita niya na natatalo yung isang team dahil medyo niluluto ang laro, gusto na niyang agawin ang bola at siya na ang maglaro. Sabi ko, ang katulad ni Enrile ay para bang isang dakilang miron. Ang problema po sa mga dakilang miron, kapag sila ang nasa box sa labanan, medyo ninenervyos agad kapag nagkagipitan. Sa pagkakatanda ko ng mga nangyari noong 1986, dahil sa takot at nervyos ni Enrile na kung ano ang gagawin sa kanya ni Marcos, ay tumawag siya ng tulong sa bayan. Kaya nga po natatandaan ng bayan na siya ay nangumpisal sa ating lahat ng mga nagawa niya noon. Hindi po ba may kasabihan tayo na pag ang tao ay iniisip niya na malapit na siyang mamatay, ay nangungumpisal na. Dahil nga po nervous yung si Enrile, nangumpisal po siya. Kanya lahat po nung sinabi niya noon, katotohanan po yun. Totoong-totoo yung sinabi niya na dinaya niya tayo. Totoong-totoo rin yung sinabi niya na finake niya yung ambush noong 1972. Diyan pong lahat yan ang kumpisal ng dakilang miron.
Alam po ninyo, medyo matagal na yata po yung panahon na ibinibigay ko sa isang dakilang meron lamang. Bago po ako nagpunta rito, may nagtanong sa akin, meron ko bang sasabihin tungkol dun sa langaw? Sabi ko, alam mo, sayang naman ang panahon eh. Langaw lang naman yan eh. Pabayaan na natin yan. Kanya po ako'y humarap muli dito sa inyo at nagpasalamat muli dahil kung wala po kayo, siguro yung isa pong katulad ni Enrile ay baka kung ano nang nagawa sa akin at baka hindi na ako Pangulo ngayon. Pero kanya po lumalakas ang aking loob dahil nariyan po kayo, hindi po niyo ako iniwanan. Apat na taon po tayo nagsama at maganda naman po yung samahan natin. Palagi po ang ating pagtutulungan. Kanya talagang utang ko po sa inyo lahat ng nagawa namin nitong nakaraan na 4 na taon. Pakiusap po lamang po. Tulungan po ninyo ako hanggang 1992. Yun po ang hinihiling ko po sa inyo. Maraming salamat po. Ikinararangal ko na maging isang Pilipino dahil itong mga Pilipinong kaharap ko ngayon, sila na ang talagang kahanga-hangang tao sa buong mundo. Maraming salamat po.